In other news, tributes continue to pour in for Ateneo student-athlete Rene Baterbonia, who died along with teammate Divine Adili in a team activity in Aurora last week. Richard Grande is on the line from Talacogon in Agusan del Sur, Rene's hometown. Richard, Rene is finally home. What is the latest? Ano nangyayari dyan? May gulat pa rin ang ina at di makapaniwala sa nangyari sa kanyang anak at nararamdaman nito sa nakikitang suporta ng maraming tao na nag-aantay pa rin sa convoy na halos 246 na kilometrong biyahe nitong Lunes hanggang Martes mula sa Davao City. Si Ginang Robilin Baterbonia, ina ng namatay na basketball player, nagpaabot ng kanyang dubling pasasalamat sa mga nakiramay, nag-aantay at nagpaabot ng tulong hating gabi na nang dumating sa entrance ng Provincial Gymnasium ng Government Center ng nakaraang gabi diyan sa Patinay Prosper Agusan del Sur at binigyang pagkakataon na siya ay magpasalamat na anya hindi ito mababayaran ng kahit milyon dahil ang kanilang tinig ay umabot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang convoy na mula Davao nagsimula alas 8 ng umaga at nag-drop sa funeral parlor ng Panabo ng 4 na oras. Lumisan ito ng 1:50 ng hapon. Dumating naman ito sa San Agustin Gym dito mismo sa kinaruroonan natin 1:40 ng madaling araw ng Martes. 18 oras lamang sana ang biyahe nito o 18 oras ang biyahe nito na dapat makukuha lamang sa 4 na oras. Ngayong araw naman tinakdang bubuhos ang mga bisita at nandito na nga ang gobernador ng probinsya ng Agusan del Sur na host ng kakatapos lamang na palarong pambansa May at ang mga congressman ng una at ikalawang distrito, mga opisyal ng sangguniang panlalawigan at mga mayor ng buong probinsya. May 13 mayor at isang city mayor dito sa Agusan del Sur ang nandito ngayon at ang pinakalites ngayon ay ang pagbibigay ng isang resolusyon mula sa sangguniang panlalawigan na i-retire na ang number 2 na sa mga tinatawag nating number ng mga basketball players sa palaro dito sa amin, yung Governor's Cup, wala nang aangkin doon sa base sa resolusyon at ibinigay na ito kay Rene Baterbonia sa lahat ng mga liga sa buong lalawigan. May? Richard, ang ina ni Rene Baterbonia, itong si Ginang Robilin, nagulat daw siya doon sa dami ng nakiramay, marami ang nagbigay ng suporta sa kanila. Halos buong probinsya nakikiramay sa kanila, pati na rin doon sa Ateneo de Davao. Ano pa ang sinabi ng pamilya nila Rene Baterbonia? Parang artista daw ang anak niya, May, kasi mula sa Davao, dadaan pa yun ng maraming mga lungsod at mga probinsya hanggang dito. Yung hindi magkamayo ang mga tao na salubungin. May mga may mga pasalubong pa ng mga Bureau of Fire Protection. Yung pag water gun sila ng tubig mula sa yung fire truck. 2 bisis, yung sa San Francisco at saka dito sa Talacogon, May. Richard, may sinabi na ba ang pamilya kung kailan ang libing? Ikukorek ko lang yung report ko nung nakarang araw sa schedule ngayon na alaman natin na ngayong June 24, may ni-open talagang sementeryo dito, bago-bago at siya ang unang nilibing ngayong 24 May. Alright, maraming salamat. Richard Grande nag-uulat mula sa Agusan del Sur. Rene Baterbonia's former coach, Jess Evangelio, hopes that his death will lead to stricter policies on team building activities. On BNC's On Point, he shared how hardworking Baterbonia was on the basketball court. A dreamer, that's how he fondly described the young athlete. Ako po, personally, ma'am, hindi ko po alam kung totoo, kung tama tong sasabihin ko sa iba, pero sa akin, sana mabigyan na ng pahinga talaga yung si Rene. At the same time, mabigyan ng peace of mind yung mama at papa. He adds that it is already too late for Baterbonia's family to speak with resigned Ateneo coach Tab Baldwin.
and former team manager Epok Quimpo. The Ateneo de Davao University clarified it has not authorized any individual or group to sell merchandise or conduct fundraising activities using its name or logo in connection with the Aurora tragedy. The university said they're not officially endorsing such activities and warned that violators could face legal action, including possible civil or criminal liability. The public is urged to verify the legitimacy of any fundraising campaign that claims association with the university where Baterbonia spent his high school years and brought glory both on the national and international basketball scene.